Attorney Topacio. Pinahayag na very suspicious at very alarming ang gustong gawin ng NBI sa mga dating sundalo na gustong magtestigo. Plano daw ng NBI na interviewin isa-isa, na magkakahiwalay ang 18 dating Marines para daw di umano ay ma-check ang credibility ng bawat isa. Dagdag pa ni Topacio na kung gusto nilang mag-imbestiga, ay ang dapat daw na imbestigahan ay yung mga itinuturo o ibig sabihin ay mga akusado. At huwag yung nagtuturo o nag-aakusa. Ang gusto po nilang gawin, ibukod ng isa-isa sa kanya-kanyang mga kwarto ang bawat isang subject ng sabpina at tanungin. Hindi po pwede yun. Very suspicious po ito and very alarming itong ginagawa nila. Na isasabpina nila, i-interviewin nila isa-isa. Alam naman nila isa lang ang abogado ng 18. Sabi ko, kung talagang gusto nyo mag-imbestiga, bakit hindi nyo ipatawag yung itinuturo? Ba't yung nagtuturo ang ipinatatawag nyo? At i-interviewin nyo isa-isa para bang sila gumawa ng krimen? Hindi po tama ito. This is a form of harassment, intimidation. Sa pahayag naman ni dating Congressman Mike Defensor, na kung talagang may krimen, dapat daw na ang iniimbestigahan ng NBI ay yung itinuturo na nasa affidavit dahil daw sa yon ang krimen. Sabi pa ni Defensor na kung ipapatawag daw ng NBI sina Sandro Marcos, si Martin Romualdez, at ang Pangulong Marcos na nabanggit sa affidavit ay dun pa sila papayag sa totoong investigasyon. Pero kung yun daw mga taong mga nagsasalita ang imbestigahan, ay wala daw siyang nakikitang krimen doon. If you insist that there is a crime, dapat imbestigahan yung tinuturo nila sa affidavit dahil yun yung krimen. Sabi ko nga, kung magsasabi kayo ng tama at oo, na ipapatawag nyo si Sandro Marcos, ipapatawag nyo si Speaker Martin Romualdez, ipapatawag nyo si Pangulong Bongbong Marcos na nabanggit dun sa affidavit, yan, papayag kami sa totohanan at kabuwang investigasyon. Pero kung ang iimbestigahan yung mga tao na nagsalita, anong krimen dun? Anong krimen ang nagawa nila? At anong krimen para imbestigahan ng NBI? Dagdag pa ni Defensor na ang dapat ang imbestigahan ay ang krimen. At yung mga akusado na kung sino ang mga tumanggap ng pera. At sa kasabihin ng NBI kung sino ang walang kredibilidad. Pahayag pa niya na mali daw na sila ang imbestigahan kaagad ng mga investigador, na parang sila na daw kaagad ang may kasalanan. Anya hindi daw naman tama yon. Ang iimbestigahan niya yung krimen na sinasabi ko. Ngayon, batay doon sa krimen, yung mga kalaban, yung mga inakusahan na tumanggap ng pera, sila magsabi na ito walang kredibilidad, ito hindi totoo, ito hindi totoo. But for us to be investigated initially by the investigative body, yun ang mali. Kami na bigla ang may kasalanan. Pahabol pa ni Mike Defensor kay Attorney Raimundo ng NBI. Kaugnay sa paggamit ng mga resources ng gobyerno para gamitin daw sa pag-iimbestiga na sinasabi niyang hindi naman krimen. Anya ito ay hindi maganda. Sinabihan pa niya na kung interesado daw sa korupsyon ay dapat doon lang nakatutok at hindi dapat sinsayang ang pundo ng gobyerno, pasanggahan o protektahan ang mga taong na-involve sa korupsyon. Kung iimbestigahan ninyo ang krimen, ipatawag ninyo yung mga itinuturo sa affidavit. Yan, pwede yan. Diba? But if you will be wasting the resources of government, yung mga tao, investigasyon, intel report, lahat ng ginagawa, talagang hindi naman ata maganda. Tinanong ako kanina, yung kotse ba, sinurveillance na nga nila Alam nila pero ito yung masama. Kung interesado tayo sa korupsyon, dapat doon tayo nakatutok. Huwag natin gamitin yung pondo ng gobyerno para sanggahan o protektahan yung mga na-involve sa korupsyon. Naglabas naman ng pahayag si Attorney Matibag. Ukol sa sinasabing mga dating Marines na anya, ay hindi naman pala lahat mga Marines. At ang iba ay Army. At ang isa naman daw ay Reservist. Sinabi niya na doon pa lang sa pagpapahayag ay meron na kaagad na diferensya. Una-una, sinasabing Marines, base pa lang doon sa interview nila, dalawa sinasabi, Army, 16 Marines. So meron na kaagad na diferensya doon, di ba? Tapos doon pala sa sinabit nilang dokumento, yung Army, Reservist yung isa, hindi naman talaga siya Army. So, sa opinyon ko lang naman, sabihin na nating hindi lahat yung dating Marines. At ang iba ay Army, Reservist, at kung ano pa man. Kahit pa mga tambay lang sa kanto ang mga yan. Ang mahalaga naman doon ay kung ano yung kanilang naging papel sa malawakang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Kung totoo ba na nag-deliver sila ng sinasabing mali-malitang pera sa bahay ng Pangulo at ni Romualdez at iba pang mga malalaking politiko at mga kongresista. Ang mahalaga ay yung katotohanan ang lumabas. Dahil yun ang hinihingi ng taong bayan. Ang mahirap kasi kahit patotoo ang sinasabi ng mga gustong magtestigo, ay sa simula pa lang ng mga investigasyon ay hinahanapan na kaagad nila ng pwedeng ibutas. At alisan ng kredibilidad yung mismong mga taong nakakaalam ng katotohanan. Sa sistemang ito, hindi talaga mapapanagot ang mga taong totoong may kasalanan. At sa huli ang makukulong ay yung mga taong handang tumestigo, may labas lang ang katotohanan. For more video update, please subscribe
like and hit the notification bell.